Elizabeth Cruz point of view. Nanlaki ang mga mata ko sa ginawa niya at napakapit sa suot niya. Ang una ko naisip na sandaling iyon ay ang maraming tao sa paligid namin na maaaring sa mga sandaling ito ay kinukuhanan na kami ng litrato. Pangalawa ay ang mga kasamahan ko sa kumpanya. Hindi pa nga ako nakakabawi ay ito na naman ang isang iskandalo. Ngunit nang magsimulang gumalaw ang mga labi niya ay tila inaantok na napapikit ang mga mata ko at ang orihinal na balak na pagtulak sa kanya ay hindi natuloy. Ang mga taong nakapaligid sa amin ay nakakalimutan at ang importante lamang na mga sandaling iyon ay kaming dalawa lamang. Itong sandaling ipinadama at ipinapakita namin sa aming sarili ang bugso ng damdamin. Alam ko naman na kaya niya ako hinalikan ay dahil nagselos lang siya kay Lucas. Ngunit hindi naiwasang maging masaya ang aking puso na hinahalikan niya ako sa harap ng ibang taong nakakakilala sa kanya, sa harap ng ibang babaeng pinapantasya siya. Na maghiwalay kami ay tila muling bumalik ang pandinig ko at muling nangibabaw ang tugtog na nagmumula sa speakers. Pareho naming habol ang aming hininga at marahan niyang hinahaplos ang pisngi ko habang hinahaplos ko naman ang buhok niya. Akala ko ba magsisimula tayo bilang magkaibigan? May halong panunuksong tanong ko. Nilagay mo na naman ako sa alanganin, Mr. Villatera. Hindi mo ba alam na marami kang fans? Bagaya siyang napatawa bago binasang labing kanina lang ay sumakop sa aking mga labi. I just realized that I cannot lose you. Kalokohan na yung pagiging friends na yan, Beth. Let's try it again. Let's try that thing where two people date and do whatever they want together. Where promises are meant to be broken and we will both bat in our own tears and laughters. Ang romantic mo naman. Sarcastic akong sabi. Ngunit nagsimula akong maramdaman ang mga paru-paro sa aking tiyan at ang pakiramdam na parang hinahalukay ang sikmura. What did you say? Date? Kailan ba ako huling nakaranas na makipag-date? Kailan ko nga ba huling naranasang pakiligin at kiligin sa isang lalaki? Kailan nga ba yung huling sandaling nag-ayos ako para sa isang lalaki? Sa kanya lang. Pero paano kung hindi tama ang sandali o oras? Paano kung pareho lang naming muling masasaktan ng isa't isa? Nakahanda na ba akong muling sumugal? Sumugal sa lalaking mula noon hanggang ngayon naman ay sinisigaw ng aking puso. Well, we will work things out. I'll be a better man, Beth. I promise it will be sweeter this time. Natagpuan ko ang sarili kong unting-unting tumatango. Pikit matang pumayag muling sumugal. Pikit matang pumayag sa isang posibilidad na muli akong masasaktan. Ngunit hindi ba't kalakip naman talaga ng kaligayahan ay ang pasakit? Mahal kita, Godric, at nakahanda akong muli kong tanggapin sa aking buhay. Nakahanda akong kalimutan ang mga nagawa mo dahil naiintindihan kong nasaktan din kita. Thank you, darling. Thank you. Matapos ang agaw pansin naming sandali ay muli kaming bumalik sa mga mesa namin at halos sugyugin ako ng mga kaibigan ko. Si Justin na halatang nangangamba, ngunit kumiti pa rin siya sa akin at niyakap ako. Hindi ako pabor sa desisyon mong ito, pero mahal kita, kaya susuportahan kita, love. Basta narito lang ako at handang rumesba kapag sinaktan ka niya ulit, ha? Salamat, Justin. Nakangiti kong pasasalamat sa kanya. At hinalikan lang niya ako sa pisngi bago nakipagsayaw sa kakilala niya. Elizabeth, baka naman mabulong mo ang pangalan ko sa jowa mo, ha? Kahit extra lang sa movie. Bulong ni Bea na naikinakakamot ko na lang ng mukha. Nang matapos ang party ay tahimik kaming umuwi pabalik sa bahay. Oo, tahimik. Halos hindi na nagsasalita ang katabi ko at mababa ka sa mukha niya nagtatampo siyang parang bata. Paano nga naman hindi? Na makasakay pa lang kanina sa sasakyan ay gustong umiskor. Ngunit nilakasan ko ang loob ko at tinulak ko siya.
Sinabi ko sa kanya na hanggang nagde-date kami ay wala munang ganong mamamagitan sa aming dalawa. Kaya naman heto, halos malukot ang mukha niya at hindi ko alam kung matatawa ba ako o maaawa. Hindi niya matutupad ang gusto niya sirain ng damit na suot ko. At hindi ko rin naman siya papayagan. Bakit kailangan sirain ng ganito kaganda at kamahal na damit? Natawa ako ng pagkadating ay pinaningkitan niya ako ng mga mata bago dumiretso sa kwarto niya. Napiling ako umakyat sa kwarto ko. Alam ko naman sa sarili ko na bibigay din ako. Pero hindi na muna. Hanggang kaya ko ay titiisin ko siya at ang sarili ko. Ayoko magsimula kami sa ganon at may kaunting sadistang parte sa akin ang gusto siyang parusahan. Nang bumaba ako kinaumagahan, kinabukasan ay nasorpresa ako nang may nakahandang almusal. Good morning! Magilaw niyang bati bago naghila ng upuan. Nagluto na ako ng almusal natin. Ang tagal mo eh. Kaya na para makapasok na tayo. Tulala at gulat akong naupo at nakita ang mga pritong pagkain sa harapan ko at sinangag. Ikaw ang nagluto nito lahat? Mangha akong tanong at sinundan siya ng tingin hanggang sa makaupo sa harap ko. Oo, may iba pa bang tao? Marunong naman ako ng ganito kasimpleng prituhan lang. Nagulat lang ako. Ano nakain mo at nagluto ka yata? Hinabot ko ang baso naglalaman ng tubig at uminom. Ikaw sana kaso hindi ka pumayag eh. Sa sagot niya ay napaubo ko at muntik nang maibuga sa kanya ang tubig na iniinom. Ngunit may tumalsik pa rin sa banda niya. Napakahilig mo talaga. Magtigil ka nga. Saway ko sa kanya at nagsimula mag-init ang mukha ko sa kanya. Tumusok ako ng hotdog at kumagat bago sumandok na sinangag. Dahil hindi mahilig sa pritong pagkain ay nagtiyaga ako sa ilang piraso ng bacon at ham. Itlog gusto mo? Sa tanong niya ay sinamahan ko siya ng tingin at napangisi naman siya. I can only take so much, Beth. I respect your request. But we still have a contract to fulfill, don't we? Imbis na sumagot ay pinagpatuloy ko ang pagkain. Tanda ko naman at hindi ko nakakalimutan. Hindi pa rin may ibang dating status ang master-slave contract namin. May utang pa rin ako ang kailangan bayaran sa pamamagitan ng serbisyo ko. Sabay tayong papasok. Napanganga ako sa sinabi niya. Sabay? As in sasakay ako sa kotse mo at sabay tayong papasok sa pinto? Oo, Beth. Pero nag-aalangan kong simula. Don't mind them. Siguro oras na rin para malinis ang pangalan mo. Bumalik siya sa pagkain at natagpuan ko ang sarili kong pinagmamasdan siya. Natagpuan ko ang sarili kong napangiti. Dahil ang si Sus pa siya ay kontrolado ang kilos niya. Ngayon ay nakikita kong halos wala siyang pinagkaiba sa pagkilos niya noon. Patapos kumain ay hindi ko na rin sigurado pa kung ano ang nangyari. Hindi ako sigurado kung paano nagsimula o kung sino ang unang gumalaw. Natagpuan ko na lamang sarili ko nakahiga sa may hagdan habang hinahalikan niya ang mga labi ko na para bang bacon na kanina lang niya kinakain. Basta ang tanda ko ay nagpaalam ako para maligo. Ngunit hinila na lang niya ako at sinunggaban ng halik at heto na nga kami. Parang magutom pa na naglalaban ng mga labi at dila. Ang mga kamay niya ay malilikot na habang gumagapang at pumipisil sa katawan ko. Ngunit bago pa kaming tuluyang madarang ay naitulak ko na siya at nagtatakbo paakyat. Malilate na tayo. Nang maisara ang pinto ay napasandal ako roon. At hinawakan ang aking dibdib kung nasaan ang puso na tila gusto nang lumabas. Nangihina ang mga tuhod ko. Ngunit lumapit ako sa siradura para hindi masadlak. Delikado. Delikadong kaming dalawa lang dahil mayat maya niya akong susunggabang parang tigre. At sa huli ay magagapi niya ako. Para mabawasan ang init na nararamdaman ko ay naligo na lang ako. Natatagpuan ko ang sarili kong napapakagat sa labi sa tuwing mahahawakan ang sensitibong parte ng aking perlas. Ngunit bago pa ako tuluyang sumuko ay tinapos ko na ang paliligo. Pakanta-kanta pa ako nagbihis at nagayos bago naglakad pababa. Pagkalabas ng bahay ay sumalubong sa akin ang assistant at driver niya na si Luke. Good morning, Miss Elizabeth. Magalang na bati niya kasabay ng bahagyang pagyukod. Good morning.
Nakangiting bati ko sa kanya bago sumakay nang pagbuksan niya ako ng pinto. Hindi ako makapaniwala sabay kaming papasok. Makikita akong lula na sasakyan niya at kasama siya. Pagpipiestahan na naman ako ng mga empleyadong parang isang artista. Iirapan na naman ako ng mga babaeng humahalingking sa kanya. Naghintay pa kami na 5 minuto bago lumabas si Godric, na fresh ang dating. Pagsakay niya ay nanuot na sa ilong ko ang amoy niyang kay sarap samyuhin. Sorry I'm late ha. Hingi pa umanhin niya bago pinandar ang kotse. I just had to take care of my problem. Sabay buntong hininga nito. Agad ko naman nakuha ang nais niya sabihin at pinalakihan ko siya ng mga mata at nginisihan lang niya ako. You're a bad girl, darling. I swear, when I get my hands on you, hihilang ang magiging pahinga mo. Bulong niya sa akin sabay dila sa tenga ko. Malakas akong napaubo at tumikhim bago siya tinulak palayo, bago pinunasan ang tenga ko. Nang malapit na sa kumpanya ay nagsimulang mamasa ang mga kamay ko sa kabila ng lamig na nagmumula sa aircon. Hindi ako mapakali at parang sinisilihan ang aking pangupo. Nagsimula na rin bumilis ang kabog ng puso ko dahil sa kaba. Ibaba mo na lang kaya ako sa tabi at maglalakad na lang ako. Suhestyon ko sa kanya. Pwede naman pero ganun pa rin. Pagpipiestahan ka pa rin nila dahil kalat na ang picture natin kagabi. Ano? You're dating one of the famous guy in the entertainment industry and you're still surprised? Sarkastiko at nakakaloko na mukhang tanong niya. Sa likod niya ay napangangat na milog ang mata ko nang makita ang kumpol ng mga reporters na may hawak na kameras. May ilang guard ang pumipigil at nagpapaalis sa kanila. Pambihira naman, bakit may reporters? Bakit hindi ako na-inform sa ganito? Baka sa boses ang galit sa tanong ni Godric. Ayoko na, hindi na ako papasok. Iuwi mo na lang ako please. Naduduwag kong pakiusap sa kanya. Ang harapin ang mapanghusgang mga kasamahan mo ay sobra na. Paano pa kapag kumalat ang mukha mo at pagpiestahan ka ng buong bansa? Beth, hey, it's okay. Nandito lang ako ha, okay? Hindi kita pababayaan. Here, hold my hand. Inilahad niya sa akin ang kamay at napatingin ako roon. At sa mga reporters na ngayon ay nakatutok sa sasakyan niya. We will face them together. Humugot ako ng malalim na hininga bago ibinuga ito na tinanggap ang kamay niya. Binuksan na niya ang pinto at inalalayan naman ako pababa. Halos magtago ako sa likod niya nang magsimulang kumislap ang mga kamera at naglipara ng mga tanong. Sino siya, Mr. Villaterra? Totoo ba ang mga kumakalat na pictures? Niloloko niyo ba si Miss Monique? Gamit ang magkahawak naming mga kamay ay marahan niya akong hinila patayo sa tabi niya at nasilaw ako sa mga flash. Monique and I are nothing. She's one of our actresses and I am her boss. Formal ang tinig na sabi ni Godric. Bumaling siya sa akin at inalis ko ang tingin sa mga kaharap para tumingin din sa kanya. This beautiful lady right here is the one I'm dating right now. I'm courting her and I will patiently waiting for her answer. Nakangiting dagdag niya at mas lalong naging wild ang mga reporters. Itutuloy.